bumaba po yung Espiritu Santo sa kanila at binautismuhan po sila. So, yun po, napaka-importante po talaga ng bautismo po sa tubig sa ngalan ni Jesus Christ. Kasi po, yan po ang magliligtas po sa atin. At ito pa rin po ang napaka-importante, friend, na kailangan natin talagang bigyan diin yung mga salita ng Diyos. Kailangan lang po natin intindihin yon. Kasi hindi naman talaga mahirap intindihin yung salita ng Diyos. Intindihin po natin buong puso po at i-feel din natin yung Holy Ghost po. Kasi po, napakaganda po na nafe-feel nyo po yung presence ng Panginoon. Yeah. Kasi napaka-refresh po sa spirit po natin. Right. Napakaganda po talaga kung inyong mano. So, yun po. Well, we heard, and we the Bible justify. We're not justify about this in our own opinion. It is we read in the Bible according to the book of Acts chapter 10, verse 39 to until verse 48. When Peter came to them, and Peter preached to them about Christ, and Cornelius' house, the Cornelius and his house, and the people are there. While Peter preached to them about Christ, they listening carefully. While Peter, sabi dito habang si Peter ay nagpe-preach, ay bumuhos po ang Espiritu ng Diyos. Napakaganda at napakasarap po ng pakiramdam na maramdaman po yung Holy Spirit. At kahit pa ko noon, it was my very first time that I was attending this kind of worship and this fellowship. Kasi hindi ko po alam ang ganitong pamaraan ng pagtitipon. But when I attend to this kind of service and worship service, doon ko po for the very first time na hindi ko po mapigilan ang aking sarili kung ano yung naramdaman kong napakasarap, napakatamis, napakagandang pakiramdam ko po. Parang wala kang problema na nararamdaman, which is yun na po pala yung Holy Ghost nag-start po sa aking buhay until that I speak in tongues. Ito pong nangyari sa Acts chapter 10. Na kung paano po doon sa book of Acts chapter 2, nangyari na pour out pong Holy Ghost sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. Diba? That was the promise of the prophet Joel that poured out unto them, which is the Holy Ghost. And the prophet Joel said that that the Lord said that I will pour out my spirit upon all flesh. So ito po ang kaganapan na nangyari sa panahon sa book of Acts chapter 2. That was in the day of Pentecost. And now, natangyari ulit sa book of Acts chapter 10. Maliban yun sa book of Acts, di ba, sa panahon sa kanila ni Philip sa Acts chapter 8. Beginning verse 13 to 17. Pagkatapos mo silang nababautiso sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ, ay pinuntahan pa po sila pinapunta yung mga elders para po sa ilihan, pag-pray po, para makareceive po sila ng Holy Ghost. Ito naman po sa kanila kakaiba, na habang po sila nakakinig, ay yun na po, napakaganda po. Nakareceive po sila ng Holy Ghost. At narinig po ni Peter at nakasamahan niya mga Hudiyo kasi at sabi nga ni Peter, it was an evidence. Narinig nila yung ibang wika na nangyari din po sa kanila doon sa the day of Pentecost. Sabi ni Peter, in-encourage sila. Narinig niyo ba? So meaning, ang water baptism is not only by temporary, is not by membership. Kaya sabi ni Peter, nung narinig nila na pagka-receive ng Holy Ghost, nagsalita ng ibang wika, nag-speaking tongues, ang mga nakinig sila ni Cornelius at sa kanyang pamamahay, mga tao nandun talaga ay narinig ni Peter. Sabi ni Peter sa mga kasamang Hudiyo, narinig niyo ba? Narinig niyo ba? And they agree each other. Kaya sabi ni Peter, yun na yun. Why
water baptism is very important subject to forgive our sins. Sabi, mayroon ba kayong tubig dyan na sila hindi pa bautisuan? So ngayon, yun po. And they were baptized. Babasahin mo ngayong last yung ano yung ginawa nila. Sila ay Bautiso sa ngalan ni Jesucristo. sa Acts chapter, ano yun? Chapter 10 verse. He commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. He commanded. When we say the Great Commission is command, go and preach the gospel unto all creature, and baptize them in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost. But the name of the Father, the Son, and the Son of the Holy Ghost is not a name. It is the manifestations of God. There is a name to be used. How to be baptized? Sabi nga ni Sister Lisa, only the name of Jesus Christ can save people from our sins. Sabi ni Sister Lisa, walang pulos ang tubig kung wala ngalan ni Jesus Christ. Praise the Lord. So that's the reason why we should learn and we should obey this. And this is a great plan of salvation. That's why Peter baptized them in the name of the Lord. Who is the Lord? He is Jesus Christ Himself. Wala namang ibang Lord sa Bible na sinasabi, totoo ko eh. We understand, even, sabi nga ng Philippians chapter 2, diba? And only should confess. And, ang lahat ng dila, ang lahat ng dila, kung sa Tagalog, ang lahat ng dila, ay magkakaroon ng kompisar ba? Pagkukonfess sila, na si Jesus ay ating Panginoon at ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Amen po. So that's the reason why we must learn. Huwag po nating baliwalain ang water baptism po. Nasa ibaya para akala nila hindi po ito mahalaga. No. Nung narinig ito, kung mahalaga ang pag-receive ng Holy Ghost, mahalaga rin po ang water baptism. Tumpak ang sinabi ni Jesus Christ, we must be born in water and of the Spirit. If cannot, we cannot enter into the kingdom of God. Sabi pa sa John chapter 3 verse 7, marvel not that you must be born again. So ang sinabi pong born again, dapat matao, bautisuhan po tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ at dapat po tayo makareceive Holy Ghost. But we're talking about water baptism. Amen ba? So, tumpak yun ang Acts chapter 2 verse 8. And Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission or for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That we can say, the Bible says, you will not be saved if we do not follow the Acts chapter 8. I'm very sorry. Kung pwede lang sana, magsabi ako, okay, ligtas ka na, pero hindi. This is the Bible says. Ang salita ng Panginoon, ang kanyang ang Ebanghelyo sa pamagitan po ng mga apostoles, sundin po natin. Obey. Yan po ang kalagahan, yan po ang importante, yan po ang ating buhay, na dapat po tayong sumunod lahat sa ating Panginoon. Well, dito lang po tayo at maraming salamat po at hindi na po tayo magtatagal. And maybe baka bukas pagpatuloy natin ito ang subject para maunawaan natin na ang lahat ng tao talaga na sumunod according sa Bible, sa history, sa Book of Acts, lahat po na tumanggap at sumunod at sumuko ng kanilang kasalanan sa Panginoon, lahat po sila ay nagpabautiso sa tubig. They're getting to be baptized in the name of Jesus Christ and nakareceive po sila ng Holy Ghost. Maraming salamat po sa ulit at we'll see you again for the next tomorrow for the live stream. Same hour, same time. And anyway, this is part of our life that we need to learn about this subject.
Pagpalain po tayo ng lahat ng ating Panginoon. Naway manalangin po tayo lagi po tayong lumapit sa Kanya. Bilang buhay Kristiyano, ay huwag po nating balawalain na pag-usapan natin ito. Ang kalagahan ng ating kaligtasan. Na sinabi pa nga ni Paul sa Hebrews chapter 6, diba? Ipagpatuloy natin, hindi lang hanggang sa water baptism, hindi lamang sa pagsisisi, hindi lamang sa water baptism, lamang sa pag-receive Holy Ghost, kundi ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Anyway, another subject, but this is I encourage you tonight. Sana'y mahalin natin ang Panginoon. Sa simula, tinanggap natin, kung hindi pa tayo nagpabautiso sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ, gawin po natin, sumunod po tayo. Ito po ay para sa iyo, para sa atin. Ang Panginoon ay naghahantay lang po sa atin. Inay, maraming salamat po sa lahat ng aking mga kaibigan dito sa Facebook, sa mga kapatid namin, si Brother Banoy, Sister Jis, my friend Pasero sa YT po. At maraming salamat din po sa aking kaibigan, ating si Romy TV, bumisita din po sa atin sa aming live streaming. Maraming salamat po sa lahat na dumating dito. Brother Raymart Montañez from Manila. God bless, brother. So, it's good to see you right now here. And napakabuti po talaga ng Panginoon. Bago po tayo ay mag-close bago po kami mag-close ng live streaming, ay just to announce po, this coming Saturday afternoon, that's 4 o'clock, ay meron po tayong Revival Fellowship. Yanyahan ko po kayo sa ating mga kapatid sa TCGC Accelerate. If you want po, ikinagagala ko po na makasama namin kayo this coming Saturday. Let's a fire and the Holy Ghost. Let's be refreshed for our fellowship. Para po ipatuloy tayo magkaroon ng apoy sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin ang passion, ang enthusiasm hindi po nanatili sa atin. Tulungan po natin ating sarili. Kailangan po mayroon tayong determinasyon para ipagpatuloy ang ating gagawin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa Dulao Church, sa TCGC Accelerate Dulao Church, Silay Church, TCGC Accelerate Silay Church, Church Mission, sa Maaw, Porktompok, kahit sa Mailom, kahit sa Lacasillana, mga kapatid namin dito sa Bago, ganyan po namin kayo, this coming Saturday, we have a Revival Fellowship. Join with us and let us touch the presence of the Lord. I'm so excited this coming Saturday. So, hanggang dito lamang tayo. Kasi mga kapatid namin matagal na pong hindi nakapag-fellowship, you're still, pwede po kayong bumisita, bumalik sa Panginoon. Mahalin nyo ang Panginoon. Napakahalaga po ang paglilingkod sa Panginoon. We love you all. We learn to be humble. We learn to letting down all the pride. Dahil wala pong magagawa yan. Ang importante po ngayon, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil I believe, malapit na rin po ang Panginoon na dumating po. Kailan pa ba tayo bumalik na loob sa Panginoon? Di ba? So anyway, dito na lang po at maraming salamat. Manalangin muna tayo before I close this. Father in heaven, in the name of Jesus Christ. Lord, we are thankful. We are so blessed again. Where He is, patuloy ka pong gumagabay sa amin. Patuloy ka pong nagbibigay ng lakas sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan. Nandyan pong yung provision. Nakita mo po ang aming problema, kaya ikaw pong gumagawa ng paraan. At binibigyan mo kami ng unawa at wisdom, paano po malutas po ang mga problema. Diyos ka namin na patuloy nagbibigay ng lakas, nagpapagaling na aming karamdaman. Maraming salamat o Diyos sa aming buhay. Hanggang ngayon ay nandito po pa rin po kami. Patuloy na ginagamit po ang aming buhay, Panginoon, sa mahabang panahon. Ginagagala ko, Panginoon,
hanggang sa katapusan ng aking hininga o ng aming hininga, naway patuloy ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa gabing ito, patuloy kang gumabay sa amin. Bigyan mo kami ng patnubay na mayroong direction po sa buhay sa tunay na kaligtasan. Panginoon, alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na matagal na rin po na tumalikod sa iyo, naway bigyan mo sila pagkataon na manibalik loob sa iyo, Panginoon. Tanggalin yung pride, magpakumbaba, Panginoon, at lumapit sa iyo, Diyos. At gamitin mo rin po pa rin ang aming buhay na makaabot po ng mga kaluluwa. Kampanan ang lahat ng aming magagawa sa iyong gawain, Panginoon. Ngunit sa gabing ito, aking hiniling, gamitin mo pa ang aming buong buhay. Mag-provide ka po sa financial na mga bagay o anuman magagamit para po maggamit namin sa iyong ministry. Wala imposible sa Panginoon. Kaya nandito po kami sa gabing ito, nalangin sa iyo. Gabayan mo kami. Huwag mo rin po pabayaan ang aming kapatid sa abroad. Family Irons, Brother Rini, kapatid namin. O Diyos, from US. Hallelujah. Ikaw ang aming Panginoon. At huwag pabayaan mga pastors, workers, mga ginagabayan namin para one day they will become also. Sila rin po ay magiging magandang halimbawa din po sa pag-abot ng kaluluwa. Alalahanin mo po ang aming outreach ministries. Our daughter churches, Lord. Nandito po kami sa gabing ito na sana'y patuloy mo gamitin ang itong social media na makabot po ng kaluluwa. Lord, I pray sana sino man ang dumaan dito, pupuin mo po ang kanilang puso. They will realize ano po importante ang kaligtasan. Bless everyone, Lord, tonight. In Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. So tonight, hanggang dito na lamang po. At ikinagagala ko na nandito po kayo at isang mapapalang gabi at naway pagpalain kayo ng Panginoon, gabayan kayo ng Panginoon sa iyong pagtulog. Na bukas, panibagong araw na naman at takas. Kaya, see you tomorrow. Naway, pagkaloob ng Panginoon, muli tayo mag-usap dito. Buhay Kristiyano. God bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.